Magandang araw mga kaibigan. Ito, mayroong post ni Sas Rogando Sasot 22 minutes ago. Yung mga nakapirmang mga senador at kongresista sa BICAM report na kung saan ang daming dinagdag bawas sa budget for 2025. So ito yung post. The signatories are the ones who push AKAP. In fairness to you, Senator Amy R. Marcos, is like Grace po is the real sibling, Char. So, ipapatawa. Okay, sa committee for the part of the Senate, 7 senador ang member ng BICAM, 7 kongresista din ang member sa BICAM. So, 14 lahat. So, ang nagpirma sa part ng Senate, 3 lang na senador. Ang 4 hindi. So, sino itong 3 pumirma? Sino itong 4 na hindi? Itong 4 na pumirma, tandaan natin, ito yung may mga prinsipyo. Hindi nagpapatinag. Pinaglalaban ang kapakanan ng taong bayan. Okay. Ang mga hindi pumirma muna. Senator Ronald Bato de la Rosa. Palakpak naman dyan. Senator Pia S. Cayetano. Ayan, re-electionist tong dalawa. So alam nyo na, sino ang inyong butuhan? Senator Christopher Bongo. Oh, re-electionist din. Pangapat, Senator Loren Ligarda. Yan, walang pirma. So yung AKAP, ayaw nila. Kasi hindi sila pumirma eh. Kahit wala kaming share. Kasi ang share ng isang senador sa 5 billion na ma-access nila sa AKAP, estimated 200 million. Eh, so itong 3, re-electionist, si Go, Cayetano, and De La Rosa, hindi sila pumirma. Ibig sabihin, hindi sila interesado doon sa yung magagamit sa pag-distribute ng ayuda during election campaign period, pwedeng mag-distribute ng ayuda. Yan na po ang yan na ang decision ng COMELEC ngayon. Ngayon nung last election ng 2022, bawal ang magbigay ng financial assistance during campaign period. Nakakapagtaka, ngayon pwede na. Okay? So, sino ang 3 pumirma sa Senado? Ito yung may gusto sa AKAP. Kaya ito yung sinasabi ni Sas Rogando Sasot. The signatories are the ones who push AKAP. In fairness to Senator Amy Marcos, wala siya dito. Hindi siya member sa BICAM, kaya hindi siya kasama. So, number 1 na pumirma sa mga senador, Senator Grace po. Ito, hindi re-electionist, kaya wala siyang kinakatakutan. And then, Senator Cynthia Villar. Nako, hindi na rin tatakbo ito, kaya walang kinakatakutan. Senator Win Gatchalian. Yan, yung 3 na yan ang pumirma. So, tandaan na nyo, yung pumirmang mga senador. Gatchalian, Villar, and Po. Ang hindi pumirma, Bato, Cayetano, Bongo, and Loren Ligarda. Yan ang mga may prinsipyo. Okay, sa House of Representatives, yung 7 pirma lahat. Mabilis pa sa alas 4. Okay. Representative Elizalde Co, siyang chairperson. Representative Estela Luz Kimbo. Representative Aurelio Gonzalez Jr. Representative David Suarez. Representative Manuel Jose Dalipe. Representative Jude Asedre. I think ito ata yung tingog pa party list. And Representative Naftali Gonzalez the second. So,
Salamat kay Miss Sasasot. Galing niyang nag-research nito. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. MJ Kiambao Reyes, ha ha ha, di nga ba? Isabay na sa hair follicle test ang DNA test sa kaya. Yung mag-sibling daw si Grace po at saka si PBBM yan ang Marites. Joel Agustin, sabi ko na may tulog kay Cynthia Villar, umiiral yung pagiging negosyante. Ariel Yabot Mandap, nangunguna din pala si Cynthia. Flowers Bell, diba same lang half bro nila si BBM. April Soraiga, noted, picture saved, names remembered, never again. Dexter Lepardo Abuel, tignan nyo, yung mga nasa kanan, puros masama. Kanan, yung mga kongresista, yung premier lahat, puros. So, wag ko na lang basahin dahil masama eh. Adinjoy Puyunan, so sad. We have to remember Senator Grace po and Cynthia Villar in this bad light. Alma Silvio, yung anak kasi ni Cynthia FB naka-line up kay Bangag. Salamat po sa listahan, Miss Sas. Galing ni Sas, no? Katleya Winner. Sa ibang bansa, magaling talaga mga doko nila o yung mga film sa mga ginawa ng mga dating mga hari. Namuno kung sino-sino ang anak sa labas. Okay, so isa sa mga pinaka-controversial na na BICAM report. Kasi last year walang masyadong umangal eh. Ito, yung mga controversy? Una, yung AKAP. Nung una, ayaw na ayaw ng mga senador. Nung inoferan sila na meron silang hati, may share, nako, pumayag kaagad. So, again, in fairness kay Senator Amy Marcos, hindi siya pumirma. So, ang mga sisingilin ng taong bayan, yan, Grace po, Villar, Cynthia, and Win Gatchalian, sila yung pumirma. So, yun, AKAP. Ang laki ng share ng bawat senador. Pa 200 million. Sa mga kongresista naman, pagkati-hatian nila yung 21 billion, abot ata ng minilyon din eh. Kalimutan ko yung computation. Less than 100 million ata. Okay, so sino pa? Yung binawasan nila ang budget ng education. Kung di ako nagkakamali, yung statement ni Secretary Angara, abot ng 22 billion ang nabawas. Ang isa para sa 10 billion ata para sa computerization and another 12 billion para sa ibang activity. So, PhilHealth, lalo na, yun ang pinakamalaking controversy, yung zero budget ang PhilHealth. Ano na lang mangyari sa mga Sabi ni Senate President Escudero, leksyon daw. Leksyon ba? Parusa sa mga PhilHealth officials. Anong leksyonin niyo mga Tanggalin niyo kung gusto niyo. Kailan kayong leksyonan niyo zero budget? Sinong kawawa? Ang mga PhilHealth officials, ang lalaki ng mga sahod niyan. Allowances. Baliwala sa kanila yan. Sino ang kawawa? Yung mga indirect contributors. Kasi wala silang pambayad eh. Senior citizens na indigent families, mga porpies, mga PWDs. Ang dami, yung hindi kayang magbayad ng PhilHealth contribution. Kaya nga may subsidy
para yung subsidy from the national government, yun ang contribution ng mga indirect. Ngayon, tinanggalan. Nang dahil lang sa 600 billion na reserve, hindi yun hindi yun rason. Mga mambabatas kayo, alam niyo yung batas, sin tax law, sabi ni Senator Pimentel, very clear sa sin tax law, na automatic yung mga nakokolektang buwis sa sigarilyo, alak, soft drinks, automatic may share ang PhilHealth. Bakit ayaw yung bigyan ng PhilHealth? Mabuti sa inyo kung magkasakit kayo, mga mambabatas, hindi nyo na kailangan ng PhilHealth. Paano yung mga indigents? Paano na sila ngayon? So, hindi magandang rason yun, yung leksyonan ang PhilHealth officials. So, again, salamat tayo kay SAS. Nalaman natin yung mga pumirma at hindi pumirma.